napupunta noong May 11 dahil tutulungan kami. Kapag nahuli nila si Senator Bato, wala na po. Dire-diretso na po sa Dihig. Hindi na natin siya makikita at hindi na rin siya makikita ng kanyang pamilya. Pero yung tao dahil gusto niya na mapalitan ang liderato, isinubo niya ang buhay niya. Mahirap. Mahirap. Kaya sabi ko sa mga kasama ko, nakuha natin ang liderato. Pero kapag isa man sa atin ang pumalas sa grupo na ito, mas masahol pa kay Judas. Kaya kung meron na Judas sa amin, alam na rin medyo na ito po ito. Alam na rin Diyos. Tinangka nilang agawin ulit kahit 12 lang. 12 lang sila. Mga kababayan sa Kajensan, matalino po kayong lahat. Walang sino po ang kalasan. Hindi po natin pwedeng burahin yun. 24 ang senador ng bansa. Ang majority po, 13. 50% plus 1. Tama po? 24 divided by 2, 12 plus 1 equals 13. Kahit mananista po, alam kayo. Kahit karpintero, alam niya na 13 ang majority. Nasa saligan batas natin, nasa constitution natin. The officers of the Senate shall be elected by the majority of all committee. Majority, 13. 12 lang at mayabang silang lahat. Gusto nilang tanggalin si Alan Cayetano. Gusto nilang tanggalin yung chairman ng jury board para sa ganon sila na muli ang hawak ng komite at wala nang mag-iimbestiga. Ayaw nilang malaman ninyo kung sino nagnakaw sa pera nila. Ayaw nila. Para bang hindi natin alam kung sino nagnakaw ng pera. Gusto lang natin ipadaan sa komite para ma-formalize. Takot na takot sila. Yan po ang kinatatakutan nila. Kaya, kung kinakailangan na restuhin nila si Senator Marcoleta, kaya pinagsaktan po nila ako ng plunder para pagkakonggangato ng pera. Ang kasalanan ko lang po, tinanggap ko po yung donasyon ng mga kaibigan ko para may magasta naman po ako sa pangangampanya. Pera po ng mga kaibigan ko. Ano po ang plunder ko? Ang plunder ko, perang gobyerno nila ako. Perang gobyerno. Kasama yung kontrata ng gobyerno, project ng gobyerno. Yun po yung plunder. Merong napinsalan na servisyo ng gobyerno. May pinatanggal ka na impiyado ng gobyerno dahil pangako mo sa kanila yun. Plunder yun. Kasi may konekta, may koneksyon sa publiko. Pero kaibigan mo, Congressman pa po ako nun. Wala naman po. Kalagayan mo nun, okay na nga nagpanya. Ang nakakita ko po yung September, October 2024. Pinagtakbol ko lang naman si Sara Duterte dahil siya tama. Tinanggal ko niya ako sa lahat ng aking komite. Wala na akong komite. Lahat kalaban ko na sa Congress. Pati yung aking membership sa Commission on Appointments, tinanggal. Pati allowance ko, tinanggal. Pagkatapos nung tinignan ko yung survey, December 2024 hanggang January 2025, si Marcoleta number 31. Ano mananalo ito? Alam po niyo kung ba't ko pinupay sa inyo? Kung hindi na lang kaibigan ko ang tutulong sa akin, walang tutulong sa akin. Bakit? Kalaban ko na lahat. Pag-speaker ng House of Representatives, kalaban ko na. Sa survey number 31 ako. Sino tutulong sa akin? Sino maniniwala sa akin na mananalo ako? Wala. Kaya yung mga kaibigan ko, nung Pilipino,
inaabot nila yung tulong. Alam mo, kausante, kasi kaibigan mo kami. Pero alam namin, hindi ka mananalo. Pero tutulungan ka pa rin namin. Kasi, baka naman magmilagro, manalo ka. Wala po ako sa kalagayan ng mga ako. Dahil, kalaban mo lahat eh. Kaya wala kaya kayo sa karera. Kung dihado yung pirata, hindi kayo tataya. Tataya kayo sa kabayo ng Yamado. Halimbawa, survey, yung verse 12, o kaya yung verse 6, yung mga mayayaman, yung mga oligarchs, tataya sila. Alam nila mananalo yun eh. Paano nila kung pinag-isipan na kaya lang pinag-gurin sa akin dahil may pangako ako sa kanila. Paano kung mananalo? Wala na ako sa kalagayan ng mga ako. Ay kalaban mo lahat. Sa survey naman, 31 ako. Kaibigan ko na lang ang tumulong sa akin. At yung mamamayan na naniwala sa akin, anong klase? Number 6 pa lang. Dinaya pa nila ako. Eh sa Mindanao, number 3 ako, average eh. Pero number 1. Totoo po ito. Kaya ako nasa Senado, dahil sa inyo. Lalong-lalo na sa Mindanao. Dinimanda nila ako ng plunder dahil may kaibigan ako naniwala sa akin na pakasakaling na akala nila pinangakuha ko yung mga kaibigan ko na ilalagay ko kayo sa kwet. Sino maniniwala sa akin mga pag-isalagay ako sa kwet? Number 31 nga. Naintindihan ko ba niyo? Pero ang gusto nilang gawin, kailangan huminto ang Blue Ribbon. Kailangan mahawakan nila yun. Kagaya ng ginawa ni King Lacson, 10 buwan, hindi siya naging presidente. 10 buwan. Dahil ayaw niya na lumitaw kung sino ang tunay ng mga. Anong sabi ni Bongo Marcos sa huling zona niya? Mahiya naman kayo. Sa susunod na zona, itong Hulyo, next month na yan. Ano sasabihin niya? Nahuli na ba yung pinuno ng mga walagyan? Ako nga pa-aris ko nito. So, sabi ko sa mga kasama ko, yung mga ibang kasama ko po, maaaring dumating dito sa Sabado. Mauna na ako sa inyo ako magpapaalam ako sa mga taga-tenda. Kasi baka ito na ang huli namin pagkikita. Walang iiyak! Nandito po ako dahil alam ko na ang inyong lugar ng pinaka-epicenter. Ito ang tinamaan talaga sa pagyanig. Nalulungkot po ako. Kaya kahit konting tulong lang, nagpunta ko rito. Sabi ko sa aking mga leaders dito, umanap na kayo kahit na 1,000 tao lang, 1,000 households. 500 doon sa Nagjanka South, 500 sa Tumbler. Hindi natin kahit 1,000 lang. Maliit na halaga po ito, pinili mo mga aming coordinator yung talagang tinamaan ko. Yung talagang naapektuhan talaga. Pasensya na po kung hindi lahat ay matulungan. Kasi po ito'y galing lang sa akin. Hindi po galing sa malita ang ibig